Mathematics 2, Quarter 2, Week 5. Paglalarawan at pagsulat sa related equation sa iba't ibang uri ng pagpaparami. Araling ito ay matutuhan mo ang paglalarawan at pagsusulat na may kinalaman sa equation ng bawat uri ng pagpaparami o multiplication bilang repeated addition, counting by multiples, at ang parehong jumps sa number line. Ito ay isang halimbawa ng multiplication sentence. 6 times 2 equals 12. Bago natin alamin ang mga paraan kung paano natin ilarawan ang multiplication sentence, alamin muna natin ang mga bahagi nito. Ang multiplication sentence ay may dalawang factors na tinatawag. At ang sagot nito ay tinatawag na product. Ang unang factor o ang first number ay tinatawag na multiplicand. At ang ikalawang factor o ang second number ay tinatawag na multiplier. At uulitin ko, ang tawag sa sagot sa multiplication ay product. Ito ang mga halimbawa ng multiplication sentence. Kung hindi mo pa kabisado or memorize ang mga ito, pwede nating gamitin ang mga paraan na ating pag-aaralan ngayon. Tingnan ang halimbawa. Suriin natin kung paano ipinapakita sa pamamagitan ng paglalarawan ang multiplication sentence bilang repeated addition. Meron tayong 12 barya. Ang 12 barya ay pinangkat natin sa 4 at ang bawat pangkat ay naglalaman ng 3 perasong barya. Tingnan natin kung paano ito isulat sa multiplication sentence at bilang repeated addition. Sa repeated addition, meron tayong 4 na pangkat na tig-3. 1, 2, 3, 4. At nagkakaroon siya ng sagot na 12. Sa multiplication sentence naman, dahil meron tayong 4 na pangkat, ang unang factor natin ay 4, 4. At ang pangalawang factor natin ay 3. Dahil ang nilalaman ng 4 na pangkat ay tig-3. At magkakaroon siya ng sagot na 12. Okay? Ang sunod na halimbawa ay ang bilang ng mansanas. Kung magkakaroon tayo ng 12 mansanas at ipinangkat natin ito sa 6, ang mansanas sa bawat pangkat ay tig-2. Tingnan natin kung paano ito isulat sa multiplication sentence at bilang repeated addition. Sa repeated addition, dahil may 6 tayong na pangkat, isusulat din natin ng 6 na pangkat ang tig-2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang sagot kapag pinagsama ay 12. Sa multiplication sentence naman, dahil may 6 tayo na pangkat, ang unang factor natin ay 6 o 6. Dahil tig-2 ang nilalaman ng bawat pangkat, ang second factor natin ay 2 o 2. At magkakaroon tayo ng product o sagot na 12. 6 times 2 is equal to 12. Sunod na halimbawa, may 5 pangkat ng isda at ang bawat pangkat ay may tig-4 na pirasong isda. Paano natin ito isulat sa multiplication sentence at bilang repeated addition? Sa ating repeated addition, magkakaroon tayo ng
5 pangkat ng 4. 1, 2, 3, 4, 5. Na may sagot na 20. Kapag pinagsama natin ang 5 pangkat ng tig-4, ang sagot ay 20 o 20. Sa ating multiplication sentence naman, dahil may 5 pangkat, ating unang isulat ay ang 5 o 5. At ang pangalawa nating isulat bilang pangalawang factor ay 4. At ang magiging product natin ay 20. 5 times 4 is equal to 20. Subukan natin. Ang repeated addition ay mayroong ilang pangkat? 3 pangkat ng 5 na may sagot na 15 o 15. Paano natin isulat ito sa multiplication sentence? Ganito ang magiging sagot natin sa ating multiplication sentence. Dahil meron tayong 3 pangkat ng tig-5, ang unang factor natin ay 3. Ang ikalawang factor natin ay 5. At magkakaroon tayo ng product na 15. 3 times 5 is equal to 15. Subukan mong gawin at isulat ang multiplication sentence batay sa ating repeated addition. Pwede mong i-pause ang video upang bigyan ng sapat na oras sa iyong sarili gawin ang sagot. Ganito din ba ang nagiging sagot mo? Dahil meron tayong 5 pangkat na tigda-2, ang ating unang factor ay 5. At ang ikalawang factor ay 2. Ang magiging sagot natin o product ay 10. 5 times 2 is equal to 10. Another activity. Subukan mo muli. Ang magiging sagot ay 4 times 3 equals 12. Dahil meron tayong 4 na pangkat ng 3. Okay, another one. Ang sagot natin sa multiplication sentence ay 5 times 5 equals 25. Dahil sa ating repeated addition, meron tayong 5 pangkat ng tig-5. Another one. Ang sagot sa multiplication sentence ay 3 times 6 equals 18. Dahil meron tayong 3 pangkat ng 6. Paano naman kung ang given natin ay multiplication sentence? Paano natin ito isusulat sa repeated addition? Subukan natin. Isulat natin sa repeated addition ang ating multiplication sentence bago natin lagyan ng sagot. Ang sagot ay 5 pangkat ng tig-10. Kung pinagsama natin, ang magiging sagot ay 50. Ang magiging sagot na rin natin sa ating multiplication sentence ay 50. 5 times 10 equals 50. This time, gawin mo ang repeated addition upang masagutan ang multiplication sentence o malagyan mo ng product ang ating multiplication sentence. Katulad ba nito ang nagawa mo? Very good ka! Another one.
Magkatulad ba tayo ng ginawa? Kung parehas, very good ka muli. Upang malaman ko kung naunawaan mo ang ating aralin, sagutan ang mga sumusunod. Lagyan ng sagot ang multiplication sentence gamit ang repeated addition na paraan. Kung sakaling hindi mo pa kabisado o memorize ang multiplication table, tandaan, maaari nating ilarawan ang multiplication sa pamamagitan ng repeated addition. Binabati kita dahil natapos mo ang video at ginawa ang mga gawain sa ating aralin. Paalam! Hanggang sa muli!